Magandang po sa kanyang lahat. Patuloy kong mag-pray, maging yung anniversary na darating, no? At wala po akong makuhan na may celebrate po natin pagkat hindi ko makapag-confirma yung bumaring na invite ko na. Madami po ang pwedeng pero hindi ko malala. Kaya na talaga nanimili tayo. Hindi namin talaga ay ay talaga mas maganda sa atin ang mag-take po. Mas maraming karanasan na magiging po sa atin. Kaya po man, at blessing po, encourage na pagkamat, hindi pa pagkamat commitment pala, kaya po man, ay nakakakuha na malaki yung commitment po natin. Let's pray na maabutan ng 500. Kasi marami pa po member, hindi pa nakapagpili ng commitment, pledge nila. Kaya po man, ay blessing sa mga commitment mo, 423,000 plus na ating mga commitment. At yan po yung ating panalangin at i-board natin, pag-pray natin at trabahuhin natin para pareho. Amen? Tapusin kita book of Psalms 37, the book of Psalms chapter 37. At sa ibig ito, ay ibig ko po na mag-usap tayo about faith. Paano natin maiingatan ang ating pananampalataya itong taon ito ng 2025. Maraming mga pagsubok, maraming mga tukso na darating, maraming mga bagay na maaaring makapagpatisod sa ating pare-pareho. Dahil doon, kailangan makasurvive tayo spiritually this year, 2025. Maraming iaalok ang diablo sa inyo. Kaya nga, how do we survive spiritually this year, 2025? Especially ang ating mga young people. Hindi lang sila, maraming mga Kristiyano na maaaring papunta sa malayong lugar, sa far country, parang yung prodigal son. Kaya na pala sa atin. Kasi nga, kung gano'n pa man, alright, ano ang kailangan na mga kabataan natin ito? Palagi papunta man sila sa malayo, na makatiyak tayo, makasigurado sila, na sila po'y hindi maluksak at makakasunod sila spiritually. Ito ang taon ng 2025. No, hindi lang basta makasurvive ng liwan, magbubunga pa. Hindi lamang nagsusurvive ng liwan, nagbubunga. Okay? As a child of God. How do we keep the faith? Alright. Manalangin na Panginoon. Kayo malapit, hinihiling ng iyong pagtumay upang maibigin ko sa iyong mga anak ang mga salita mong kanila pong kailangan. Ako pinipilitin lang ang mga Diyos at maasa po sa iyo. Nagdedepend sa iyo. Na maging kasakat kung malamang ako upang maibigay mo ang salita mo na ibig nilang pakinggan, matutuhan, at matanggap nila upang sila pong lahat, kami lahat, ay makatawid, makalagpas, makapagsubo sa mga satanic or demonic attack na darating sa buhay ko lang, being spiritually ang mga kabataan mo namin. Sa iyo, lumaasa ako, bigyan mo ko ng lakas, ng tinig, ng kapangyarihan, ng wisdom, na lubos ko kailangan para po sa iyong kalwalatian. In Jesus' name, Amen. Alright. Yan ang pagsasabi today. How do we keep the faith? How do we keep the faith sa taon ito ng 2025? Now, Psalms chapter 32, Psalms chapter 32. Now, sundin niyo po ako,
the verse number 8. 32 verse number 8. Tingnan niyo po, basahin niyo po. At tingnan niyo, ano yung pangako ng Diyos? Ano ang pangako ng Diyos sa talatang yan? Para makasurvive tayo this year 2020. Ano yung pangako? Verse 8 na, I will instruct thee. And what? Teach thee in the way which thou shalt go. Okay, sige. Ano yung kanyang pangako? Ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Ano pangako niya? I will what? Okay. You see, I will instruct thee. And then what? Teach thee. You see? In the way which thou shalt go. Now, tatlo ang kanyang pangako dyan. Alright. And then what? I will guide. You see that one? Tatlo. Na mapanghahawakan namin pare-pareho. I will instruct thee. I will teach thee. I will guide thee. Nakita mo? Kaya walang dahilan para maligo ka. Walang dahilan para mapahama ka. Sa pagdadalo ng Diyos na nga po sa iyo, na siya yung magtuturo, maggagawan at magpapayo sa iyo. Paliwanag ba? Kaya how do we keep the faith? How do we survive spiritually? Sa taong ito ng 2020, number one, by being directed by God. Pakalabas nga, by being what? You see? Kaya nag-iingat ka, di ba? Now, dahil yung salita niya sa magandang pastor. Sabi niya madalas ay may mga tao na sa church na ina-approach siya. Pastor, ano ba? Pastor, ano ba? Sabi niya, alam mo, hindi, totoo. Okay? Hindi ko laging magmadali sapagkat kapunad ko kayo. Pero ang turo ng Diyos sa akin ay wait patiently. Ano yun ba? Amen? Kung apurado tayo, gusto natin lalo agad tayo. Diba? Diba rin? No? Pero kailangan maninilig tayo pare-pareho. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi Diyos na apurado. Amen? Pero sabihin na again, they that wait upon the Lord. Sa isang nagsasabi, they that wait patiently for Him. Alright? Kaya as a Christian, napakahalaga na tayo ay talaga sigurado na ito ang direksyon na nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya to survive this year, ano kailangan? Be what? Be directed by God. Alright? Ang Diyos ay nagbibigay ng instruction. Ang Diyos ay nagtuturo. Ang Diyos ay gumagabi sa atin. God will never lead you in the wrong path. But God will not lead you in a wrong path. Hindi kanya dadalhin sa isang lugar na mapapahama ka lang. Kaya siguraduhin mo lamang na ikaw ay nasa tamang direksyon na nais na talagang tahakin mo. His way is the way of safety. His way is what? The way of safety. His way. Yung daan niya, ha? Kasi sa atin, bilang mga mananampalataya, marami sa atin talagang magagaling, magatalino, mahusay. Okay. Ibig naman yun eh. Okay? But nagpuliman, no? The Bible says, may mga daan na di na matuwid sa mata ng tao. Dapat ang dulo ay kamatayan. Okay, Proverbs 14, diba? Verse number 12. There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof is what? The way of death. Okay? But God's way is the way of what? Safety. Pero yung akala mo lang ang tama, ano ang dulo raw? Death. Kaya marunong survive. You see? How do we keep the faith? By being directed by God. Amen? Huwag lang yung gusto mo.
At talagang porsigido na parang kabayo na kahit ano, hatak ay talagang doon. Doon ako pupunta. Ito to, verse number 9. Oh, alright. Kasi ikaw, di ba? Alright. Ano sabi niyo ulit? Say, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Di ba? Okay? Kaya nagbigay na siya ng instruction. Nagbigay na siya ng turo. Di ba? At pagkatapos, ano ba sabi? I will guide thee. Habang ginagawa mo yung kanyang pinagagawa, ano ba kanyang pangako? Gagabayan ka pa niya ng kanyang mga mata. Nakatinig mo ba yan? Nakatinig mo? Alright. Sa verse number 9, nagbigay naman siya ng babala. Ano yung kanyang babala sa verse number 9? Okay, huwag ka ng parang kabayo. Be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Kita mo? In other words, huwag kang parang kabayo na kailangan magkalab ka rin. Kailangan ka mag-rentahan. Eh? Kapag ikaw yung pag-ikip parang kabayo, lumapit ka sa ulo mo, ano sabi lang? Wala kang unawa, parang kang kabayo. Ibig sabihin, parang tayo. Kaya, how do we keep the faith? By being directed by God. Maliwanag ba? Now, paano siya magbigay? Paano tayo binibigyan ng instruction, teaching, and guidance? Paano niya binibigay yung tatlong ito? Sa magitan ng what? The Word of God. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano yung pangalawa? By prayer. Ask, and it shall be. Amen? James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Word of God, pangalawa? Pangatlo. Sabar mo na. John 14:26. Kasi ganyan sabi John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Ano ba? Ano gagawin ng Spirit? He shall teach you all things. And bring all things to you. Ito mo? Tuturuan at paaalalahanan ka pa. Ano ba? Kaya hindi ba? Kaya para mapahama ka lang, hindi ka nakinig. Amen? Hindi mo tinanggap yung direksyon ibinigay sa iyo ng Panginoon. But to survive this year, ano ka lang? Be directed by God. Okay? Secondly, by being diligent for God. Directed, pangalawa, diligent. Masikap. Amen? Nagpa-participate ka sa gawain ng Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Ano bang gawain siya? Meron kang involvement. Let me remind you. Ang ilustrasyon ko dyan ay yung kay Nehemiah Balitanton. Diba? Habang abala si Nehemiah at yung mga Israel, diba? Naitayo yung wall ng Jerusalem. Ano ba yun? Si Tobiah, si Sanballat, at yung mga Israel, walang tigil ang pagpapadala ng mga negatibong balita para tigilan sila. Pero hindi sila mapigilan. Di ba naman? Bakit? Ang dahilan? Because the people had a mind to work. Lahat kasi abala sa pagtatayo ng wall ng Jerusalem. Now, dumating ang time, ano po, ito mga tao tumigil sa word kasi nakita na yung maraming rubbish. Biglang na-focus sila sa ang dami pala namin gagawin. Sunog yung wall, sunog yung pinto dito, giba yung pala. Tumigil sila. Doon sila nagsimulang makapakinig ng mga bad news. Pero nung panahon, nagtatrabaho sila para itayin yung wall. Okay, wala silang
makinig sa mga negatibong balita. Hindi nagawa ng kabayan nila Sanballat na pahinain ang kanilang loob. Bakit? Anong dahilan? Sa pagsinag mo masigasig sa gawain. Ganun din sa ating mga mananampalataya. Napakahalaga. No? To keep the faith. Okay? How to keep the faith? Ano kailangan? Be diligent sa gawain ng Diyos. John chapter 4, 35. Papalit tayo na ito. John chapter 4, 35. Kaya nga yung ating mga Zoom meeting, Bible study, choir ministry, okay? Hindi lamang yan ay paraan ng pagsamba, kundi ito yung paraan din upang maingatan ka. Maingatan ka. Ha? Na walang maialok ang diablong masamang gawa sa iyo, nagtatanggapin mo pa kasi abala ka sa gawain ng Diyos. Ano yun? Kaya? Kaya hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aari? Narito na sa inyo aking sinasabi, itanong ninyo ang inyong mga mata at ayong tingnan ang mga bukit na mabuti na upang anihin. Amen? Oh. Ano sabi sa English naman? The feet are what? White and today? Heartless. Napakaraming aanihin. Natakot ka kaunti ang magkagawa. John 4:25. Yes. Alam mo talita mo? Okay, yes. Yes. Say not ye, therefore, then come the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes. Lift up your eyes. Look at the fields, for they are white already to harvest. Okay? Ano pa sabi ng Panginoon? The harvest truly are great, but the laborers are few. Pray ye therefore for the Lord of the harvest, that He will send for laborers into His harvest. Ito po. Ang daming amin, kakaunti lang na anong gagawa. Amen? Amen? Kaya anong kailangan? Be diligent sa gawain ng Diyos. Ganda ba? Okay? Diligently love God. Diligently live for God. Pakaibigin mo siya. Diligently love God and diligently live for God. Okay? Maging masigasig. Oran sa pag-ibig ng Diyos. Seek ye first. Lagi. Amen? Pangalawa, diligently live for God. Live for God. 2 Corinthians 5:15. Ano siya diligent? Masipag, masigasig, gawa nito. Okay, tama. Industrious, hardworking, attentive. Okay, pangatlo. Psalms 37:4. Psalms 37:4. Kaya, how do we keep the faith? By being directed by God. Pangalawa, okay, diligent for God. Amen? Kaya mo siya? Nakakatawa naman kasi pag titinan mo yung ating membership, halos lahat ng ating mga members ay may involvement. Pero meron pa rin hindi nag-involve. Kasi nagdadala lang sila. But thank God, mas higit na nakakarami na mayroong involvement. Talagang ito patuloy lang natin. Now, 37 verse 4, ang sabi na po, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Delight thyself. Kapag ka meron ng desire, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng desire. Okay? Hindi sinabi, yung desire mo ang ibibigay sa iyo, kundi ang Diyos ang magbibigay ng desire sa iyo. Ano kailangan lang? Delight thyself in the Lord. Kaya pangatlong bagay, how do we keep the faith? Number 3, delight thyself in the Lord. Magpakiligaya ka sa Panginoon.
Emigration, magpakaligaya ka sa Panginoon. Ha? Now, the word delight, sa Tagalog, magpakaligaya, no? The word delight, okay, masigit na accurate, ha? Delight is a strong feeling of happiness. Delight is what? Ano yung delight? Nakalakas? A strong feeling of happiness. Yung bang naglulundag ka sa tuwa. Amen? Tuwang-tuwa kayo. Nakakita ba kayo ng tao na sa tuwa niya, lumuluha siya? Nakakita kayo? Meron ba kayong kailangan tao na pag-tawa ng tao, umiiyak na? Yun yun, strong feeling of desire. Amen? Iba naman, pag tuwang-tuwa, gulong-gulong na siya. Tama na, masakit na siya. Amen siya? Nagdulong na? Yes! Now, don't forget, walang problema, walang pagsubok, walang tukso na makakadaig sa isang Kristiyano na ang kanyang kagalakan ay nasa Panginoon. Tama yun, eh? Tama. Walang yalo ang diablo sa'yo. Nararamdamin mo kasi masaya ka sa doon eh. Ano bang yalo sa'yo? Samantalang masaya ka na sa Panginoon. Kaya para makasurvive, anong kailangan? Pangatang paglakas? Delight thyself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Okay? A strong feelings of happiness. Si David, maganda yung sinabi ni David. Psalms 43, verse number 4. Psalms 44, sabi ni David, God is my exceeding joy. Kung magkaganoon, paparoon ako sa dambalan ng Diyos. Sa Diyos, pangalawa, sa Diyos na aking malabis na kagalakan. Kita mo? Ang Diyos ang kagalakan ni David. Anong klaseng galak? Labis. Grabe. Sobra. Nakita niyo ba? Amen? Kaya tinawag siya ng taong malapit sa puso ng Lord. Sapagat ang Diyos ang kanyang malabis na kagalakan. Yan niyo siya? Pag nakakita ka ng backslider, ang isang makikita mo sa kanya, hindi siya masaya sa Panginoon. Naghahanap pa siya ng fulfillment sa buhay. Kasi hindi nilantuhan na maging labis na kagalakan ang Diyos sa kanya. Lagi niyo siya ulitin mo, ha? Okay? Walang problema, pagsubok, tukso na makakadaig sa isang Kristiyano na ang kanyang kagalakan ay nasa Panginoon. May tagumpay sa pagsubok, may tagumpay sa problema kapag ang Diyos ang iyong kagalakan. Nehemiah chapter 8, verse number 10, the joy of the Lord is your strength. Amen? Ang kagalakan sa Diyos ang iyong kalakasan. Na magkaganoon, yung una, sinabi sa kanila, lumakad kayo ng inyong malakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi doon sa walang naihanda. Sa mga araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag din kayong mamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong wag. Ay inyong wag. Ano sa King James? The joy of the Lord is your strength. Amen? Well, ano sabi ni Pablo sa Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always. Kaya nga, how do we keep the faith? Pangatlo, delight yourself in the Lord. Maging katuwaan, maging kagalakan mo ang Panginoon. Amen? Amen, siya? Amen? Maging kagalakan mo siya.
na paano natin mapanatili. Okay, bibigyan ko lang po. Okay, 4 na pointers ito ha. Para paano natin mapanatili yung joy sa ating puso. Psalms 101, 1-4. Meron dito mga pointers para babantayan natin yung ating puso ha. Para mabantayan natin na lagi tayong natutuwa. Lagi tayong nagagalak sa Diyos. Paano natin mapanatili yung kagalakan sa ating Panginoon? Psalms 101, 1-4. Hindi ko na ilagay. Tama. Ito ay mag-joy po naman. Ano ang kailangan para mapanatili? Psalms 101, alright. Verse 1 and 2, tayo na. I will sing of mercy and judgment unto thee, O Lord. Will I sing? I will behave myself wisely in thy way. Wait, ginuhit ko yan. Number 1, you must protect your ways. Ha? Para mapanatili yung joy sa ating puso ng Lord. Ano kailangan? You must what? Na kailangan ingatan mo ang iyong mga daan. Okay? Yes, if you want a joyful heart, you must accept God's way of right living. You must accept God's way of what? Sabi ko? Right living to be joyful. Pamuhin ka ng tama. Accept God's way of right living. Huwag yung man's way na. Maraming iaalok ang tao sa iyo. May mga tao maaaring matay ka na, gayahin mo yung kanyang ginagawa. Huwag. Kaya nga, number 1, para mapanatili yung joy ko lang, kailangan, you must what? Protect your ways. Ano yung ways? Yung pamumuhay mo, yung right living. Okay, magsikap kang mumuhay ng tama. Alright? Ang pangalawa, nasa verse number 2, sabi niya siya, I will walk within my house with one. Oh, okay? Kung una, ginuhit na po nito yung way. Pangalawa, heart. Ha? Para magpanatili yung joyful heart. Pangalawa, protect your heart. Una, protect your ways. Pangalawa, protect your what? Yes, ingatan mo yung puso mo. Huwag kang kakitaan ng Diyos sa puso mo ng pride. Verse 4, ang pagkakas niya, a proper heart shall depart from me. Ito mo, ayaw ng Lord ng pusong nagmamataas. Kaya protect your ways and protect your heart. Protect, okay? Protect what you allow to influence your heart. Huwag mong hayang ma-influensya ka ng sinang taong masama. Nakikinig ka sa akin? Protect your heart. Pangatlo, protect your eyes. Okay? Kung lagi kang meron kang galak sa Lord, masaya ka lagi. Okay? At talagang kaya mo naman mapanatili yung kagalakan sa Lord. Ingat mo muna, protect your ways. Pangalawa, protect your heart. Pangatlo, protect your eyes. Verse 3, kaya I will set no wicked thing before my eyes. Kita mo? Ginuhita pa yung way, heart, pangatlo sa verse. Ginuhita pa ito yung eyes. Yung mga mata mo, iingatan mo rin. Poprotektahan mo. Na huwag itong tumitindig sa mga masasama. Makakadumi lamang sa puso mo, isip mo. Nakanyo ba ako? Ito may warning. Babala sa atin about not setting wicked things before your eyes. Hindi ubra na nanonood ka ng masasama na magiging masaya ka. Hindi ubra. Tapos mawawala yung kagalakan mo sa Panginoon. Kaya nga, para mapanatili yung delight, yung strong feelings of happiness, anong kailangan? Number 1, protect your protect your pangatlo, yun. Pangatlo,
barkadahan mo, yung mga pinipili mong kaibigan, yung mga sinasamahan mo araw-araw, oras-oras, mag-iingat ka, hindi basta-basta yun. Okay? Kung sino yung barkada mo, ganun ka. At magkakaganoon ka kasi. Ha? Are you with me? Verse 4. Tayo na, I a froward heart shall depart from me, I will not know. Ito mo? Huwag kang mabarkada sa mga wicked person. Okay? Because your barkadas always, nakikinig ba kayo? Your barkadas always affect your heart. It always affect your heart. Hindi obra na gumugugol ka ng maraming oras sa mga backstabber, sa mga wicked person na hindi makaka-apekto sa iyong puso. You will have a heart of joy kapag ka meron kang right barkadas or right association. Delight themselves in the Lord. Amen? Panghuli. 37, verse number 5. 37, verse number 5. Ang masamang barkada na ikang ihilahin, kayayain, na mapapalayo ka sa Lord. Nakikinig ka sa akin? Ang tamang barkada ay barkada nakatutulong at nag-i-encourage to keep on serving God. You follow me? Are you with me? To be loyal to God and His church. Kapag ang barkada mo, ilalayo ka sa church, sa Lord, hindi tama. Are you with me? Kaya nga, to keep the faith. How do we keep the faith? By being delighted for God, diligent for God, okay? Delight in the Lord, at pang-apat, dedicated to God. By being dedicated to God. Okay? Tingin mo, verse number 5. Nandiyan na kayo? Verse 7, tayo na, commit. Commit thy way unto the Lord. The word commit means what? Dedicated. Ano yung commit? Dedicated. Kaya pang-apat, by being dedicated to God. By being dedicated to God. Okay, commit. Ipagkatiwala mo. Ipagkatiwala mo ang iyong mga daan, ang mga iyong ginagawa sa Panginoon at tumiwala ka din naman sa Kanya and He shall bring it to pass. By being dedicated to God. Okay? Commit means what? Dedicated. Isa pang ano pa yung isang salita na dedicated? Fully surrender. Amen? Surrender. Magsuko ka ng iyong sarili sa Panginoon. Totoo naman talaga, di ba? Hindi mo magagawang hadlangan o pigilan ang tao ng Diyos na siya be fully surrendered to God. Tama, amen? Remember si Apostle Paul and Silas, di ba? Nabilanggo, nagutom, nahampas, napinato, napigilan pa sila. Hindi sila kayo pigilan. Bakit? Kasi sila fully what? Fully surrendered to God. Si Peter and John, kikililo, hinampas, amen? At binigyan ng babala. Wag na kayong mangaral. Ano sapat ni Peter and John? Matuwid kaya sa Diyos na sundin kayo at sawayin ng Panginoon? Hindi. We ought to obey God. We ought to obey God rather than bakit? Paano? Bakit? Yan ang sabi nila kasi sila yung dedicated to God. Hindi sila nahatari. Okay? Hindi nang hina ang kanilang palataya. Okay? Hindi sila nagawang ilayo sa Panginoon nang sila
So kung sila fully dedicated to God. Kaya ulit, this year, 2025, okay, ito yung kailangan natin pare-pareho. Ito yung kailangan ng ating members sa Takbo sa Tumba upang yung ating faith ay talagang mapalatili at huwag manghina, especially this year, 2025. Kaya, siguraduhin na natin, ayun ba kayo? Siguraduhin na natin na tayo ay what? Dedicated, nasa direksyon ng Diyos. Ano yung pangalawa? Masikap sa gawain ng Panginoon. Ano yung pangatlo? Oh yes, nagagalak sa Panginoon. At higit sa ikaapat, tayo ba? Dedicated to God. Amen? Talagang fully surrendered. Nagsuko na ng ating buhay sa Panginoon. At tumayo po tayo na. Panginoon, aking Ama, ito yung aming